Team, stay alert. Sabi ni Adam sa mga kasama gamit ng earpiece. Hating gabi na pero matyaga pa rin siyang naghihintay sa pagdating ng target niya sa isang lumang warehouse sa labas ng Maynila. Kasalukuyan siyang nasa undercover mission bilang firearm buyer ng isang sindikatong iligal na nagpapasok ng mga armas sa bansa. Isang buwan na niyang tinitiktikan ng grupong to at ngayon ang araw na magkikita sila ng broker. Nakasuot siya ng earpiece at maliit na kamera sa dibdib. Alerto siya at mapagmatsyag sa paligid. May mga kasama rin siyang agent na nakakalat sa buong lugar na handang kumilos sa hudyat niya. Ilang sandali pa ay dumating na ang hinihintay niya. 3 sasakyan ang tumigil sa harapan ng warehouse. Bumaba ang mga sakay na iyon na pawang mga armado. Naglakad patungo sa kanya ang nakangising lalaki habang nasa likuran ng 4 nitong kasama. Ang iba ay naiwang nakatayo sa gilid ng mga sasakyan. Mr. Collins, nice to see you here. Masiglang bati ng nakangising lalaki na tingin ni Adam ay ang broker ng sindikato. Tumigil ito 3 metro ang layo sa kinatatayuan ni Adam. Dala mo ba ang pera, Mr. Collins? Tanong nito. Binuksan niya ang dalang briefcase na naglalaman ng mga peking pera. Ipinakita niya yun sa lalaki. Yes, nasa na mga armas, Mr. Murong. Tumawa ang broker. Kumunot ang noo ni Adam nang mapansin niyang kakaiba ang target niya. Kampante itong nakatayo at umiiling pa. Tila hindi nito sineseryoso ang transaksyon nila. Bistado ka na, Agent Villamor. Hindi mo ako maiisahan. Iligpit ang undercover agent na yan. Nagulat si Adam at hindi na paghandaan ang mabilis na pagpapaputok ng mga kalaban. Mabilis siyang gumulong sa likod ng tumpok ng mga kalawangin na drum. Nakaiwas siya sa kamatayan, pero hindi niya naiwasan ng madaplisan ng mga bala. Napangiwi siya nung kumirot ang ilang bahagi ng katawan niya, pero mas malala ang tama sa braso at hita niya. Team, fall back. May cover blew up. Sabi niya sa earpiece, pero putol-putol at malabong linya ang sumagot sa kanya. Team, do you copy? Muli niyang tanong, pero tuluyang naputol ang komunikasyon. Damn it! Frustrated niyang sabi. Hinugot ni Adam ang handgun sa kanyang bewang. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga kalaban habang naghahanap ng daan para tumakas. Nang makahanap ng tiyempo, paika-ika siyang tumakbo sa side door at lumabas ng warehouse. Kahit nahihirapan, pinilit niya pa rin makalayo sa lugar. Team, respond immediately. Do you hear me? Nagbabaka sakali siya na bumalik ang komunikasyon sa mga kasama, pero katahimikan pa rin ang sumagot sa kanya. Hindi pa nakakalayo si Adam sa abandonadong warehouse nang tuluyan siyang manghina. Sumuot siya sa madilim na eskinita at nagtago sa tambak ng mga basura. Habol-habol niya ang paghinga nang marinig na dumaan ang mga humahabol sa kanya. Pinilit niyang maging gising at naghintay na maging ligtas ang paligid. Wala siyang ideya kung ilang minuto na siyang nananatili roon, pero hindi pa rin bumabalik ang lakas niya. Kahit nanghihina, naging alerto pa rin siya nang marinig ang tunog ng mahinang yabag. Papalapit ito sa direksyon niya na waring siya talaga ang sadya nito. Bahagya siyang sumilip sa direksyon nito. Mula sa ilaw ng dumaang sasakyan, nakita niyang nakatayo ang figurang nakahudi. May dala itong sling bag. Napagtanto niyang hindi ito kasama ng mga lalaking humahabol sa kanya. Stay back, I'm armed. Warning niya rito. Tumigil ang yabag. Sino ka at anong ginagawa mo sa lugar na to? Muli niyang tanong sa figura. Napadaan lang ako at iniisip na baka kailangan mo ng tulong, mister. Duguan ka at mukhang nanghihina na. Nagulat si Adam na isang babae pala ang figura. Marahan itong humakbang papalapit sa kanya. Na tila hindi natatakot sa dilim ng paligid at sa maaari niyang gawin. Tumigil lang ito ilang metro ang layo sa harapan niya. Hindi ka na dapat pumunta rito, miss. Baka makita ka ng mga humahabol sa akin at mapahama ka pa. Mahina niyang sabi. Nakalayo na mga humahabol sa iyo, mister. Ligtas ka na sa kanila at pwede na kitang tulungan. Huwag ka nang magreklamo. Libre naman ang pagtulong ko. Hindi kita sisingilin. Maya-maya ay nagkaroon ng liwanag mula sa maliit nitong flashlight. Mula sa bag, inilabas nito ang maliit na alcohol spray at isang balot ng feminine pad. What the hell are you planning to do with that pad? Confused niyang tanong. Wala akong bandage, napkin lang ang meron ako dito. Absorbent naman to at makakatulong para tumigil ang pagdudugo ng sugat mo. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan ni Adam. At kahit halatang nagmamadali, maingat nitong nalinis ang mga sugat ng binata. Tahimik lang naman si Adam at hindi makapaniwala na hinahayaan niyang hawakan siya ng isang estranghera. The girl taped several napkins on his wounds using packing tape from her bag. Ang linis ng galaw nito, parang sanay talaga sa first aid.
kahit kakaiba ang bandage na ginamit nito. Panty liner na lang ang gagamitin ko sa maliliit mong sugat, tulad nitong nasa leeg mo. Pakiramdam ni Adam ay pinamulahan siya ng muka kahit maraming dugo ang nawala sa kanya. Kailangan talaga niya ng tulong ngayon at pikit mata na lang niyang tatanggapin na napkin ang bandage niya. Nang matapos ang babae, tumayo na ito at handa nang umalis. Yan lang ang magagawa kong tulong para sa iyo, mister. Hindi na kita masasamahan patungo sa ospital. Nakabisikleta lang ako. Tatawag na lang ako ng taxi para may masasakyan ka. Salamat, miss. Walang tugon ang babae. Naglakad ito palayo hanggang mawala ito sa paningin ni Adam. Hindi man niya kilala ang babae at wala siyang ideya kung bakit ito naroon, nagpapasalamat naman siya sa tulong nito. Naagapan ang patuloy na pag-agos ng dugo niya sa pamamagitan ng feminine pad na itinapon nito sa mga sugat niya. Hindi rin nagtagal ay dumating ang isang taxi. Tinulungan siya ng driver patungo sa sasakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Kinaumagahan sa ospital, kaharap ni Adam ang kanyang superior na si Director Season. Nag-report siya rito kagabi gamit ang telepono ng ospital at kinaumagahan din ay pinuntahan siya nito. Ngunit kapansin-pansin na hindi nito nagustuhan ang nangyari. Hindi niya mabasa ang ekspresyong pinapakita ng kanyang boss. You're lucky that you're still alive, Agent Villamor. That's your win pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Malamig nitong turan sa kanya. Apology for my incompetence, sir. But I knew someone set me up. The operation was compromised before I walked into the scene. May sumabotahe sa mission kasabay ng pagkawala ng komunikasyon namin ng team ko. I ordered everyone to abort the mission, 15 minutes before the target arrives. May unknown server ang pumapasok sa system natin na posibleng sumabotahe sa mission mo. Bakit ikaw lang ang nanatili sa lugar na yun? Wala kang pagkukulang sa mission, Villamor. Masyado lang mataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Nagiging mayabang ka na. With all due respect, sir, wala po ako natanggap na kahit anong mensahe to abort the mission. Kung natanggap ko po yun, hindi ako magdadalawang isip na sumunod sa utos mo. Sa tono ng pananalita mo, parang sinisisi mo pa ako sa nangyari, Villamor. I wouldn't dare to blame you, sir. Please allow me to investigate this matter. Ihaharap ko sa iyo ang may kagagawa nito. No, I will be reassigning you to a different mission. Kailangan mo maglaylo dahil nabisto ng kalaban ng katauhan mo. Hindi natin sigurado kung hanggang saan ang nalalaman nila tungkol sa'yo. Malaking sindikato ang nasa likod ng grupong yun, at sa ganitong paraan ka lang makakaiwas. Sa ibang agent ko nilang ipapatrabaho ang kalat na ginawa mo kagabi. Dismayado man, pero wala nang magagawa si Adam. Ano po ang bago kong mission, sir? You'll be guarding a civilian. Priority level red. Hindi naman makapaniwala si Adam. Akala niya panibagong operasyon ang hahawakan niya. Pero gagawin lang siyang bodyguard ng isang civilian. Nakakababa yun ng moral niya bilang elite undercover agent. From deep operations to babysitting? Sir naman, wala na bang ibang trabaho maliban sa pagiging bodyguard? She's not just a mere civilian, Villamor. Everin De Vera is one of Celia De Vera's grandchildren, the owner and founder of Veratech Industries, who just recently got deceased. Celia De Vera's death is suspicious and currently under investigation. We have reason to believe that her family is the next target, and maybe one of her relatives is behind her death. Everyone from the Vera family must be guarded and closely monitored. This is your new mission. Protect Everin De Vera. Keep her close. Hide your identity and maintain a low profile. And Adam, don't ask questions. Just do your superior's command. May finality nitong wika na hindi na niya natanggihan. Noted, sir. 2 araw simula nang matapos ang failed mission ni Adam, nagtungo na siya sa De Vera Mansion para gawin ang panibagong misyon. Ayaw niya sa trabahong to dahil siguradong sakit sa ulo ang babantayan niya. Apo ito ng isa sa mayamang angkan sa bansa, at karaniwan sa anak mayaman ay laki sa luho, spoiled brat at mata pobre. Kailangan niya ng mahabang pasensya sa trabahong to kung gusto niyang makabalik sa dating trabaho. Sir, maghintay po muna kayo rito sa salas. Tatawagin ko lang po si Ma'am Lisa sa itaas. Saad ng kasambahay na nagpapasok kay Adam sa mansyon. Sure, thank you. Pag-alis ng kasambahay, naupo si Adam sa white leather couch. Litaw na litaw ang suot niyang black security uniform sa puti at maliwanag na salas. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang tunog ng takong pababa ng hagdan. Tumingin siya sa direksyon nito at nakita ang sopistikadang babae. Maganda to, pero hindi niya nagustuhan ang malakit nitong tingin sa buong katawan niya. Hi, what's your name, darling?
Nakangiting tanong ng babae paglapit sa kanya. Adam Villamor, miss. I'm Riza. Nice to meet you, Adam. Based on your uniform, you're a bodyguard, right? Tumango naman si Adam. I'm sorry, darling, pero kumpleto na ang bodyguards namin dito sa bahay. Baka naman aakyat ka ng ligaw sa akin. I don't mind to be your girlfriend right away. Just ask me. Dumistansya si Adam sa babae nang hahawakan nito ang balikat niya. I'm here from Miss Evelyn De Vera, miss. May I ask where's my client? Oh, my bad. Nawala sa isip ko ang weird kong pinsan. Hindi niya kailangan ng bodyguard. Hindi naman siya lumalabas sa kwarto niya eh. Isa pa, matatakot ang magtatangka sa buhay niya. You know why? May black magic kasi siya at gumagawa ng witchcraft. Binabalaan na kita ngayon pa lang. Umalis ka na sa trabaho at baka ikaw naman ang malagay sa panganib. Sayang ka kapag namatay nang hindi na pagsasawaan. Ang gwapo mo pa naman at ang macho pa. Kunin na lang kaya kitang bed warmer. For sure naman hindi papayag si Every na magkaroon ng bodyguard. Hindi pinansin ni Adam ang sinabi ng babae. Kahit ano pang sabihin nito, kailangan niya ang trabaho para magtago pansamantala sa mga taong humahabol sa kanya. Magpapalamig muna siya habang binabantayan si Everin De Vera. I was commanded by my superior, Miss De Vera. My job is to follow his order and protect my client. Baka magbago ang isip mo kapag nakita mo ang babaeng babantayan mo. Look at my weird cousin. Tumingin si Adam sa babaeng kapapasok lamang ng mansyon. Kumunot ang noo niya nang makitang nakasuot ito ng hoodie jacket kahit sobrang init sa labas. Nakasampay sa balikat nito ang shovel habang humihigop sa hawak na cup noodles. Wala rin itong sapin sa paa kaya't bumabakat sa malinis na marble tiles ang putik galing sa mga paa nito. Ano na namang kawirduhan ang ginawa mo, Everin? Tanong ni Riza kaya't nabaling dito ang tingin ni Everin. Sandaling nagtama ang mga mata nito at ni Adam, pero hindi niya makita ng maayos ang mukha nito dahil sa hoodie. Pinunasan nito ng manggas ng jacket ang bibig nito bago nagsalita. May nag-iwan na naman ng regalo sa gate natin, patay na pusa ang laman. Binigyan ko lang na maayos na libing at ipagdadasal ang kaluluwa ng pusa. Ayaw kong pakalat-kalat ang kaluluwa niya rito sa bahay natin. Madadagdagan na naman ng palalayasin ko. Kalmado nitong sagot. Malinaw kay Adam na isang death threat ang natanggap ni Everin. Pero kalmado lang ito at tila baliwala ang natanggap na regalo. Taliwas yun sa pinsan nitong humawak sa braso niya. Naramdaman niya ang takot ni Riza sa panginginig ng mga kamay nito. My God, Everin! May gana ka bang kumain ng cup noodles sa ginawa mong paglilibing sa patay na hayop? Bakit hindi ka nalang tumawag ng mga pulis at sinabi ang tungkol sa regalong yun? Baka magkaroon sila ng lead kung sino nagpapadala niyon sa pamilya natin. Hindi magugustuhan ng kawawang pusa kung gagamitin siya sa investigasyon. Deserve ng kaluluwa niya ang payapang paglalakbay. Maghanap na lang ng ibang lead ang mga pulis. Trabaho naman nila yun. Baliwala nitong sabi. Miss Evelyn De Vera. Pagkuha ni Adam sa atensyon nito. Tumingin ito sa kanya, titig na parang hindi na ito kumukurap. Sino ka? Tanong nito sa walang buhay na boses. Parang inaantok pa ito sa uri ng pagtatanong. Ako si Adam Villamor, ang magiging bodyguard mo. Itinilaga ako ng aking superior para bantayan ka at iligtas sa anumang panganib. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Umalis ka na. Pagputol nito sa sasabihin niya. Tinalikuran din siya nito at tuluyang umalis sa salas dala ang shovel. Nagtataka si Adam sa kalmadong itsura ni Everin. At gusto niyang mas makilala pa ito. Malakas ang pakiramdam niyang may itinatago ang dalaga. I told you, Adam, hindi papayag ang weird kong pinsan na magkaroon ng bodyguard. Ako na lang ang bantayan mo. Hindi naman natatakot si Everin sa mga death threat na matatanggap namin. Pero ako, takot na takot. Kailangan ko na mas maraming bodyguard, lalo na't kasing gwapo mo. I'm sorry, Miss Riza. Pero si Miss Everin ang kliyenteng kailangan kong bantayan. Okay, hindi na kita pipilitin sa ngayon. Pero pwede pang magbagong isip mo. Manatili ka na lang muna sa guest room nitong mansyon. Feel at home, darling. Kumindat pa si Riza sa kanya bago nito inutusan ng kasambahay na matyagang nakatayo sa isang tabi. Manang, pakihatid sa guest room si Adam. Opo, ma'am. Makalipas ang ilang oras habang nananatiling tahimik ang buong bahay, lumabas si Adam sa guest room para mag-ikot. Gusto niyang maging pamilyar sa layout ng mansyon. Nalibot na niya yun kanina, pero hindi pa lahat. Nalaman na rin niya kung saan ang silid ng babaeng babantayan niya. Dumaan si Adam sa hallway papunta sa main stairs nang mapansin niya ang may mahinang ilaw mula sa dulong bahagi ng second floor. Galing sa silid ni Everin. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa man siya makadikit sa pinto, biglang namatay ang ilaw sa loob.
Bumalik siya sa hallway pero nagtago lang siya sa sulok upang hintayin kung lalabas ang dalaga. Hindi siya nagkamali dahil tahimik nga na lumabas si Everine suot ang hoodie jacket nito. Palingali nga ito sa paligid na tila sinisigurado kung may nakakakita rito. Naghinala si Adam sa kakaibang kilos ni Everine, kaya't sinundan niya ito. Hanggang mapansin niyang bumaba ito gamit ang likurang hagdan, papunta sa abandonadong garden shed sa likod ng mansyon. Doon niya nakita si Everine, nakafocus sa 4 na buhok ng lupa. Nagsindi ito ng 4 na kandila at nagsalita ng lengguaheng hindi niya maintindihan. Itinaas pa nito ang mga kamay at sumayaw ng walang eksaktong steps. Mukha itong baliw sa ginagawa. Weird nga siya. Mahinang sabi ni Adam. Hindi niya inaasahan na titigil si Everine sa pagsasayaw at titingin sa direksyon niya. Inaabala mong pagdarasal ko para sa mga namayapang hayop. Anong kailangan mo at sinundan mo ako rito? Umalis sa pinagtataguan si Adam. Wala na rin silbi ang pagtatago niya dahil nabisto na siya ni Everine. Napansin kong lumabas ka sa silid mo, Miss Everine. At bilang bodyguard mo, kailangan kitang sundan para masigurado ang kaligtasan mo. Huwag kang maingay. Naririnig ko ang daing ng mga kaluluwa nila. Pagpapatahimik dito sa kanya na tila may naririnig sa paligid. Muli itong bumalik sa ginagawa habang nanonood siya. Sadyang weird si Everine kumpara kay Riza at hindi niya inaasahan na ganitong babae ang babantayan niya. Taluwas ito sa iniisip niyang spoiled brat at mata pobre. Mas mukha itong pobre kaysa babaeng lumaki sa karangyaan. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Saad ni Everine pagkatapos ng ginagawa nitong pagdarasal. Lumalabas ka ba ng De Vera Mansion lalo na sa gabi? Sa halip ay tanong ni Adam rito na sadyang binaliwala ang sinabi nito. Naaalala ni Adam kay Everine ang babaeng nakahoodie na tumulong sa kanya. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang kakaibang bandage na ginamit nito sa mga sugat niya. Tinawanan pa siya ng nurse sa ospital dahil sa nakatapal na mga napkin sa katawan niya. Inayos ni Everine ang pagkakasaklob ng hoodie sa ulo nito bago humarap sa kanya. Kung pagmamasdan, normal naman itong tingnan, pero may pagka-weird lang talaga ang ginagawa nito. Adam Villamor, bakit kailangan mo magtago kung kaya mo naman lumaban? Tanong nito nang hindi sinasagot ng tanong niya. Doble ang meaning niyon para kay Adam, pero hindi siya sigurado kung anong tinutukoy ni Everine. Ang pagsunod niya rito ngayon o ang tinatakasan niyang failed mission. Ngunit wala itong ideya sa pagkatao niya at imposible nitong malaman kung sino siya. Nagsanay ako para ipagtanggol ang kliyente ko at hindi para saktan. Sinusundan kita dahil curious ako sa gagawin mo. Bakit kailangan mo itong gawin sa 10 oras ng gabi? Sa tingin mo magagawa ko to sa umaga? Obviously, hindi mo ito magagawa tuwing umaga. Pero bakit kailangan mo itong gawin sa mga namatay na hayop? Trabaho rin ba ng isang bodyguard ang magtanong ng ganyan sa kliyente nila? Kung ganun, tinatanggap mo na ba ako bilang bodyguard mo? Lihim na napangisi si Adam nang hindi agad nakasagot si Everine. Mailap ang dalaga at halatang umiiwas to sa ibang tao. Mahirap kunin ang tiwala ng ganitong klase ng babae at mahirap din basahin ang iniisip nito. Babalik na ako sa silid ko. Tumakbo si Everine pabalik sa loob ng mansyon. Sinundan niya ito sa loob at siniguradong pumasok ito sa sariling silid bago siya bumalik sa guest room. Sa ibang araw na lang ulit siya maglilibot sa mansyon. Nang mga sumunod na araw, pare-pareho ang routine ni Adam sa mansyon ng mga De Vera. Gigising siya ng maaga, mag-e-exercise, maliligo, kakain at tatambay lang sa mansyon. Sa ilang araw niya sa trabaho, hindi man lang niya nakikita ang anino ni Everine. Palagi itong nasa kwarto at hindi lumalabas. Palagi niya rin nararamdaman na tila may nagmamasid sa kanya, kaya't nagdodobling ingat siya. Paglabas ng silid, nagtaka si Adam nang makita si Riza sa salas. Nakapamaywang ito habang nakatingin sa itaas ng dingding. Nakita niya roon si Everine. Nakasuot ng itim na cloak at nagpapaikot ng kandila sa giant wall clock. Itigil mo na kasi yan, Everine. Ibinili ni Kuya Renzo na dumalo ka sa charity event ng Veratech ngayon para naman daw may pakinabang ka. Palagi ka na lang nasa silid mo at kung lalabas ka naman kawirdohan pa ang gagawin mo. Naiinis na sabi ni Riza sa pinsan. Hindi ako maaaring umalis dito, Riza. Sasakupin ng masasamang espiritu ang mansyon at nasa orasang to ang pinuno nila. Kailangan ko silang mapalayas bago mahuli ang lahat. Sagot ni Everine. Nagmamadaling pinuntahan ni Adam si Everine para alalayan ang steel ladder kung saan ito nakaapak. Miss Everine, bumaba ka na riyan. Baka mahulog ka. Sabi niya sa dalaga. Huwag kang maingay.
Umalis ka na rito para hindi ka makita ng masamang espiritu. Baka saniban ka niya. Hindi kaya ng kapangyarihan ko ang pwersa niya sa katawan ng tao. Sabi nito na patuloy sa orasyong ginagawa. Bahala ka na sa weird na yan, Adam. Naging malala ang pagka-weirdo niya simula nang mamatay si Lola. Ayaw kang madami sa mga ginagawa niya. At kung gusto mo manilbihan sa akin, open pa rin ang silid ko. Kumato ka lang at maluwag kitang tatanggapin sa buhay ko. Kumindat pa si Riza bago umalis. Lumabas na siya! Biglang sigaw ni Everine. Miss Everine! Sigaw rin ni Adam nang manigas ang katawan ng dalaga at mahulog mula sa hagdan. Isa sa mga leather couch sa salas ang babagsakan nito, pero sinalo pa rin niya. Napailaliman siya ng katawan ni Everine sa couch, pero tiningnan pa rin niya ang kalagayan ng dalaga. Nasaktan ka ba? Nag-aalala niyang tanong habang hawak to sa bewang. Kailangan kong habulin ng masamang espiritu. Mabilis itong umalis sa ibabaw niya at tumakbo patungo sa second floor. Sinundan niya ang dalaga at nakita niyang pumasok ito sa guest room kung saan siya tumutuloy sa mansyon. Lumayas ka sa silid na to! Sigaw ni Everine. Nagsaboy ito ng asin sa paligid at maging sa direksyon niya. Umiwas si Adam at bahagyang napapikit nang tamaan siya ng asin sa muka. Hindi kita titigilan, espiritu. Hindi mo ako matatalo. Muling sigaw ni Everine kasunod ng orasyon nitong hindi maintindihan. Bumuntong hininga na lang si Adam at hinayaan ang dalaga hanggang matapos ito sa ginagawa. Huwag mo tong ilalayo sa katawan mo. Protection yan laban sa masamang espiritu. Ibinigay nito ang isang butil ng bawang sa binata bago umalis. Sinundan niya ang dalaga hanggang pumasok sa silid nito. Sa mga multo yata siya kailangan bantayan at hindi sa mga taong nagtatangka sa pamilya niya. Naiiling na sabi ni Adam bago ilagay sa bulsa ang butil ng bawang. Nasundan ng ilang beses ang eksena ng kawirduhan ni Everine. Nakikita ito ni Adam sa dining room na naglalagay ng proteksyon sa ilalim ng mesa laban daw sa malas. Minsan naman ay kausap nito ang mga bulaklak sa tabi ng estatwa sa hardin. Nagdadala rin ito ng iba't ibang halaman sa library ng mansyon laban daw sa masasamang espiritu. Ang higit na nagpakaba sa kanya ay nang makita itong nakabitin sa higanteng chandelier gamit ang isang lubid. Sumasakit ang ulo niya sa mga ginagawa ni Everine, pero kalaunan ay nasanay na rin siya. At least, babantayan niya lang ito sa loob ng mansyon at hindi na nila kailangang lumabas. Makatutulong din yun sa pagtatago niya. Habang nasa silid si Everine, sinamantala ni Adam na kausapin si Director Season. Gusto niyang i-follow up ang tungkol sa nabulilyaso niyang misyon. Nahuli na ang broker at mga kasama niya, Villamor. At nasa kustodiya na sila ng pulisya. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa misyon mo ngayon. Bantayan mo mabuti si Everine de Vera, lalo na ang pagka-weirdo niya. Baka mapahamak siya sa ginagawa niya. Kahit weirdo ang isang yan, mahalaga pa rin siya sa pamilya de Vera. Sabi lang nito sa kanya. Noted, sir. Hindi rin nagtagal ng pag-uusap nilang dalawa at pinutol na yun ni Director Season. Napansin naman niya ang paglapit sa kanya ng isa sa mga pinsan ni Everine, si Renzo, panganay na kapatid ni Riza. Tulad ni Everine, wala na rin mga magulang sina Renzo at Riza. Si Doña Celia ang nagpalaki sa mga ito kaya't magkakasama ang tatlo sa mansyon. Ikaw ang bodyguard ni Everine, di ba? Maangas nitong tanong. Yes, why? Kalmado niyang tanong. Tawagin mo nga si Everine sa silid niya. Gusto ko siyang makausap. Pumunta siya rito sa living room, sabihin mo bilisan niya. Pinagmasdan ni Adam ang lalaki mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng mamahaling polo na may tatak na kilalang brand ng damit. May suot na relong kasing presyo ng isang motorsiklo. At may kumpiyansang parang pagmamayari nito ang buong mansyon. Pero sa likod ng ngiti nito, may bahid yun ng yabang at kontrol. Pasensya na, sir. Sagot ni Adam na hindi natinag sa tindig ng lalaki. Hindi ko siya pwedeng gambalain kung ayaw niyang istorbohin siya. Napataas ang kilay ni Renzo. Excuse me? You're just a bodyguard, bro. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung kailan ko kakausapin ng pinsan ko. Tawagin mo siya. O baka nakakalimutan mong isa kang empleyado sa bahay na to. Hindi kumibo si Adam. Pero nanatiling matatag ang titig niya kay Renzo. Empleyado rin ako ng gobyerno, sir. I am assigned to protect your cousin. Ang utos sa akin ay siguraduhin ligtas si Miss Everine. Kung ayaw niyang bumaba, rerespetuhin ko yun. Mas panatag ako na ligtas siya sa loob ng kwarto niya. Nanigas ang panga ni Renzo. Tumikim ito at ngumiti ng pilit. Fine. Hindi naman siya mapapahama kung lalabas siya ng kwarto at kakausapin ko. Sabihin mo, importante ito at hindi dapat patagalin.
Tumalikod si Renzo at umupo sa isa sa mga white leather couches. Labag man sa loob ni Adam na sundin ng lalaki, ginawa pa rin niya para malaman ang ginagawa ni Everine sa silid nito. Nang makarating sa pinto ng silid ni Everine, hindi agad siya kumatok. Sa halip, idinikit niya ang tenga sa pinto na yari sa matigas na kahoy. Tahimik sa loob at parang walang tao roon. Anong kawirduhan na naman kaya ang ginagawa mo sa likod ng pader na to, Miss Everine? Bulong niya sa sarili bago marahang kumatok. Miss Everine, Sir Renzo wants to talk to you. Naghihintay siya sa salas. Sabi niya. Hindi agad sumagot si Everine. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahagya. Sapat lang para lumabas ang ulo nitong nakahoodie pa rin. Sabihin mong busy ako sa orasyon ko at hindi pwedeng gambalain. Kung gusto niya akong kausapin, dumaan siya sa sekretary ko. Which unfortunately is a ghost. Good luck sa kanya kung makikita niya. Bago pa makapagsalita si Adam, isinira na ulit ni Everine ang pinto. Bumuntong hininga siya at bumalik sa living room. Pero wala na roon si Renzo. Lahi yata ng mga weird ang pamilya de Vera. Grabe ang magpipinsan na yun. Iba-iba ang trip. Napailing na lang siya at naghanap ng maaari niyang pagkaabalahan sa loob ng mansyon. Isang gabi, tahimik na nagbabantay si Adam sa may veranda ng ikalawang palapag ng mansyon. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon sa hardin ang naririnig niya. Ilang minuto na siyang nag-iikot pero walang kakaiba sa paligid. Hanggang may isang bagay ang pumukaw sa radar ng instinct niya bilang operative. Isang anino ang mabilis na dumaan sa likod ng hallway. Mabilis yun, pero banayad ang kilos. Hindi ito mukhang kasambahay, hindi rin mukhang kapamilya ng mga De Vera. Suot nito ang dark hoodie at may dalang maliit na bag. Hindi siya staff sa mansyon at wala sa listahan ng bisita ngayong gabi. Bulong ni Adam sa sarili na naghihinala sa figura. Tahimik niyang sinundan ng figura. Nakaalalay ang kamay niya sa baril na nakatago sa holster sa likod niya. Dumikit siya sa pader habang pinagmamasdan ang figurang palihim na naglakad patungo sa dulo ng hallway, papunta sa silid ni Everine. Bumilis ang tibok ng puso ni Adam. Shit! Anong pakay mo kay Everine? Nang marating ng anino ang pinto ni Everine, hindi ito kumatok. Sa halip, may inilabas itong device at binuksan ang pinto ng dahan-dahan. Kaagad itong pumasok sa loob ng silid at isinara ang pinto. Hindi na nagdalawang isip si Adam. Binuksan niya ang hindi nakalapat na pinto nang walang paalam at handang umatake gamit ang baril niya. Pero bigla siyang napatigil. Sa halip na makitang may panganib, ang bumungad sa kanya ay si Everine. Nakatayo sa gitna ng silid. Suot nito ang cotton shorts at bra na may hoodie jacket na nakalaylay sa balikat. May hawak din itong pants na hinala niya ay kahuhubad lang. Gulat itong napalingon sa kanya. Anong ginagawa mo sa silid ko, bodyguard? Bakit ka pumasok na basta-basta? Bulyaw nito sa kanya. Nanigas sa kinatatayuan si Adam sa pagkabigla. Hindi siya makapagsalita at hindi rin siya makatingin ng direkta kay Everine. Pero kahit anong pilit niyang pag-iwas, napatitig pa rin siya sa dalaga. Hindi lang dahil sa ayos ni Everine ngayon, kundi sa natural nitong ganda sa likod ng malaking hoodie. Kakaiba ang alindog nito, tila ng hahatak. Parang ibang babae ang nasa harapan niya at malayo sa weird hoodie girl na una niyang nakilala. Malakas ang dating ng simple nitong ganda. Walang hiya ka. Manya ka ba ha? Ibaba mo nga yung baril mo at lumabas ka sa silid ko. Singhal ng babae. Ibinato ni Everine ang hoodie jacket at pants sa kanya. Nasalo naman niya yon at pinilit ang sariling hindi tumingin dito. I'm sorry, Miss Everine. I didn't mean to barge in. I just thought you were in danger. May nakita akong pumasok sa kwarto mo. Kahina-hinala ang kilos niya kaya sinundan ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas ka. Matigas niyang sabi bago nagsaliksik sa silid ng dalaga. Nag-iisip ka ba, bodyguard? Sino pa bang ibang papasok sa silid ko kundi ako lang? Hindi nga nakakapasok dito mga pinsan ko, ibang tao pa kaya? Lumabas ka na nga, baka ipakaladkad kita sa mga kaibigan kong multo. Hindi pinansin ni Adam ang sinabi ni Everine. Kung ganon, anong ginagawa mo sa labas? May tinatago ka ba, Miss Everine? Humarang ang dalaga nang bubuksan niya ang closet nito. Bahagya itong nakatingala sa kanya upang salubungin ang tingin niya. Mas nakita niya ng malapitan ang maganda nitong muka. May malantik itong pilik mata, matangos na ilong at mapulang labi na walang bahid ng kahit anong kolorete. Ang mga mata nito'y matalim tumitig, pero tila maraming itinatago. Kumuha lang ako ng cup noodles sa kusina. Pinaghinalaan mo na ako agad.
Saan pa ba ako pupunta kundi sa kusina lang? Umalis ka na nga. You're invading my privacy, you know. Ngumisi si Adam at bahagyang lumapit dito. Titingnan ko lang ang nasa loob ng closet mo, Miss Everine. Namilog ang mga mata nito at bahagyang napaatras kaya napasandal to sa closet. Hinawakan ni Adam ang pintuan ng closet at hinila yon. Nadala ang katawan ni Everine pagbukas at aksidente itong napayakap sa kanya. Nabitin sa ere ang kamay ni Adam. Nawala ang atensyon niya sa closet at nalipat yun sa dalagang nakayakap sa kanya. Kay lambot at init ng katawan nito. Tila nagpapaanyaya ng isang yakap. Hindi niya napigilan ang sarili. Kusang yumakap ang braso niya sa maliit na bewang ni Everine. Kasama na rin ba sa trabaho ng bodyguard na yakapin ng kliyente niya? Hindi, pero kung kaligtasan mong nakasalalay, yayakapin kita para maging ligtas ka. Pumiglas si Everine para makawala sa mga bisig niya. Tumalikod ito sa kanya at binuksan ng malaki ang closet. Pusa ang nasa loob ng closet ko at walang kahinahinala rito. Kung wala ka nang gagawin dito, makakaalis ka na, bodyguard. Pagtataboy nito sa kanya. Sinilip muna ni Adam ang closet at nang makita ang pusa roon, napanatag na siya. Next time, be more careful. I thought someone broke in. Huwag ka nang lalabas ng nakahoodie kung sa kusina ka lang pupunta. Nagmumukha kang magnanakaw. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Ako na lang ang kukuha para sa'yo. Lalo na kung pagkain ang kailangan mo. Puro ka cup noodles. Wala nang sustansya ang katawan mo. Bili niya sa babae na may kaunting sermon bago ipatong ang hoodie sa balikat nito. Ipinatong niya rin ang pan sa gilid ng kama bago lumabas ng silid nito. Samantala, nanlambot si Everine pagkaalis ni Adam. Napaupo siya sa sahig. Pinahid ang malamig na pawis sa batok at noo niya. Habol-habol niyang paghinga nang muntikan na siyang mahuli ni Adam. Muntik na ako ron ah. Bakit kasi ganitong bodyguard ang binigay sa akin? Masyadong matalino at aktibo. Hindi naman ganito mga bodyguard ng pinsan ko ah. Tahimik lang sila. Pero itong si Adam, sagapal sa pagsisiyasat ko tungkol sa pagkamatay ni Lola. Muling tumayo si Everine nang bumalik ang lakas niya. Maayos niyang ipinatong sa gilid ng kama ang hoodie sa balikat niya. Kagagaling lang niya sa labas upang magsiyasat. Pero wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa koneksyon ng tatlong tao na iniimbestigahan niya. Mabuti na lamang at hindi pa siya pumapasok sa secret room nang pumasok si Adam kanina. Kundi, nabisto na sana siya. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa bahay na to, lalo na ang bodyguard kong yun. Baka pakawala rin siya ng mga taong pumatay kay Lola. Bulong niya sa sarili. Pumasok si Everine sa secret room sa loob mismo ng silid niya. Sa likod ng bookshelves ang daan patungo roon. Tumambad sa kanya ang command center na setup sa loob ng secret room. 3 monitors, interconnected system, at ilang encrypted servers. Hobby niya ito bilang isang professional hacker. At dahil dito, kaya mabilis niyang nalaman ang katauhan ni Adam. May pinindot siya sa keyboard at tumambad sa kanya ang larawan ni Adam kasama ang mga detalye nitong nahak niya. Former military intelligence siya. Na-recruit ng isang elite government security unit bilang undercover operative at naging special agent. Pero nakalabo sa huling misyon at naging bodyguard ko. Kahina-hinala ang motibo ng isang to sa akin, lalo na tauhan siya ni Director Season. Muli niyang pinindot ang keyboard at tumambad sa kanya ang 3 larawan. Si Sec Ramiro Alonte, Secretary of Department of National Cybersecurity, advisor ng lola niya sa mga government projects ng Veratech Industries. Director Emilio Season, head ng Undercover Intelligence Division kung saan kabilang si Lucas. Nag-volunteer ito na magbigay ng proteksyon sa pamilya de Vera sa tulong din ni Secretary Alonte. Matatanggap ko pa na may kinalaman kayong dalawa sa pagkamatay ni Lola, pero mahirap tanggapin na may posibilidad na kasabot ka rin nila Renzo. Sabi niya habang nakatingin sa pangatlong larawan. Naghihinala siya sa mga kilos ni Renzo sa loob ng mansyon. Pabalik-balik ito sa silid at opisina ng lola niya na waring may hinahanap. Hindi lang si Renzo ang binabantayan niya, maging ang iba pa niyang mga kasama sa loob ng mansyon. Pero ito lang ang may kahina-hinalang kilos sa lahat. Pinapanood niya ito gamit ang bug cam sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Palihim niyang inilagay ang mga yon habang nagkukunwari siyang nagpapalayas ng multo. Disguise niya ang pagiging weirdo para makakilos ng malaya at hayaan siya ng mga ito. Hindi niya maiisahan si Renzo na isa ring techie at may control sa CCTV ng mansyon. Malalaman ko rin ang koneksyon yung 3 at kapag dumating ang araw na yun, katapasan niya na.
Matigas niyang sabi na may nag-aapoy na damdamin. Hindi siya magsasawalang kibo sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang lola. Nang sumunod na araw, naubusan ng stock ng pagkain si Everine sa silid niya. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng cup noodles at crackers. Hindi siya sumasabay sa pagkain kay Renzo at Riza. Hindi rin siya pinagluluto ng mga kasambahay dahil natatakot ang mga itong lumapit sa kanya. Umiiwas na ang mga ito sa tuwing natatanaw siya. Independent siya sa loob ng mansyon at mas gusto niya yon. Walang sagabal sa mga ginagawa niya. Pagpasok ni Everine sa kusina, agad siyang napatigil nang makita si Adam sa tabi ng kitchen cabinet. May hawak itong brown box at inilalagay nito roon ng mga pinakatatago niyang kayamanan. Ang mga cup noodles niya. "Hoy!" sigaw niya. "Anong ginagawa mo sa mga cup noodles ko?" Lumingon si Adam. Walang bahid ng takot sa galit na tanong niya. Cool lang. Parang hindi niya nahuli sa akto ng pagnanakaw. "Itatapon ko na mga to." Maikling sagot nito. "You can't just take away my food. Yan ang energy source ko para palayasin ang masasamang espiritu. Matatalo nila ako kapag nawalan ako ng lakas." Hinarang niya si Adam nang ilalagay nito ang mga cup noodles sa trash bin. "Correction. I'm taking away your trash food. Hindi to pagkain, Miss Everine. Ito ay instant heart attack in a cup. Kung gusto mong tumagal ang buhay mo, kumain ka ng masustansyang pagkain." Bodyguard ka at hindi nutritionist. Alam mo ba kung ilang gabi akong sinamahan ng noodles na yan? Yan lang ang pagkain na madaling lutuin at sanay ako sa pagkain yan. "E di oras na para matutong kumain ng totoong pagkain. At ako ang bahala sa mga kakainin mo. Bodyguard mo ako at responsibilidad ko rin niligtas ka sa pagkakasakit." Inilapit nito ang mukha sa kanya, bahagyang umiti. Yung tipong nakakaasar pero nakakatunaw. "Cooperate, Miss Everine. Unless gusto mong bantayan kita habang kumakain ng broccoli every meal." Natigilan si Everine. "You're evil," bulong niya. Nakakunot ang noo pero hindi mapigilang humina ang tono nang marahan siyang hinila ni Adam palayo sa trash bin. Isa-isa nitong hinulog ang mga cup noodles noon. "Relax ka lang. I'll cook something better. May ramen pa rin pero healthier. Gawa sa totoong sabaw, may chicken at gulay." Napakunot si Everine. "Hindi ko kailangan ng yaya. Hindi ko rin kailangan ng bodyguard. Too bad, assigned ako sa'yo." Putol ni Adam. "Maupo ka na, ipagluluto kita." Marahan siyang hinawakan ni Adam sa magkabilang balikat patungo sa mesa. Pinaghila pa siya nito ng upuan bago pinaupo. Pinagmasdan niya ang ginagawa nito, mula sa pagsusuot ng apron, paggagayat ng mga sangkap, pagluluto, hanggang sa ihain nito ang nakakatakam na putahe. Nagtaka rin siya sa sarili dahil naghintay siya ng ganoon katagal sa kusina. Dapat nasa harap siya ng computer ngayon at sinusundan ang kilos ng 3 suspect niya. "And as long as I'm around, you eat real food. Hindi pwedeng instant noodles simula ngayon. Kumain ka na, Miss Everine." Tahimik lang si Everine habang nakatitig sa mangkok. Amoy pa lang parang gusto na niyang umamin na masarap ang niluto ni Adam. "Kung ayaw mo, akin na lang." Dagdag pa ni Adam at akmang hahawakan ng mangkok. Inagaw niya ito agad. "Touch it or die. Tatawag ako ng masasamang espiritu para guluhin ang buhay mo." Banta niya pero ngumisi lang ito. "May ibinigay kang protection sa akin, Miss Everine. Ligtas ako sa masasamang espiritu habang nasa katawan ko to." Ipinakita ni Adam ang butil ng bawang na ibinigay niya rito. Selyado yun sa maliit na botelya na parang ginawa nitong pendant sa kwintas. Hindi niya alam kung matatawa siya dahil sineryoso talaga nito ang orasyong ginagawa niya. Sa dami ng mga tao sa mansyon, ito pa lang ang sumakay sa trip niya. "Good." Sabi na lang niya bago nilantakan ang masarap na pagkain sa harapan niya. Gusto niyang mainis sa pagkuha ni Adam sa mga cup noodles niya. Pero may parte sa kanya ang natutuwa. Ito ang unang pagkakataon na may nag-alala sa kalusugan niya at ipinagluto pa siya. Nasa kilagitnaan ng pagkain si Everine nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Nagmamadaling lumapit si Renzo. Halatang mainit ang ulo at may bitbit pang tablet sa kamay. "Everine!" sigaw nito. "May iniwan ba si Lola sa'yo bago siya namatay? USB, code, account, key? Kahit ano. Meron ba ha?" Lihim nang umisi si Everine. Lumabas na rin ang motibo ni Renzo. Pero umakto pa rin siyang weirdo sa harapan nito. Tumingin siya sa pinsan habang patuloy pa rin sa pagsubo ng pagkain. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, mahinahon siyang nagsalita.
Iniwan niya sa akin ang sekreto ng sinigang na walang sabaw. Pero sabi ko, Lola, baka maguluhan ang mundo. Paano mo papalutangin ang lasa ng asim kung wala ang tubig? Magkakagulo ang mga multo kapag natikman nila to. Everine, Singhan ni Renzo. wala na tayong oras sa mga ganyang kalokohan mo. Baka ikaw ang pinagkatiwalaan ni Lola. At siguro alam mo rin kung saan niya itinago ang access sa kumpanya. Sabihin mo na sa akin, kundi mapapahamak tayo. Hindi ko alam kung isinulat yun ni Lola sa likod ng isda sa palengke o nakadrawing sa hangin. Magtatanong muna ako sa mga kaibigan kong multo. Kapag may nakalap silang impormasyon, ipahahatid ko na lang sa panaginip mo. Lumapit si Renzo at mariing sinuntok ang mesa. Dahilan para tumansik ang baso ng tubig. Tangina naman, Everine. Wala ka talagang kwenta. Kung hindi mo lang... Bago pa nito maituloy ang galit, biglang pumasok si Adam sa eksena. Sa isang mabilis na galaw, hinawi ni Adam ang braso ni Renzo nang hahawakan nito sa Everine at tinapik ito palayo sa dalaga. Don't touch her. Mariin itong sabi. Malamig ang tono at matalim ang tingin. Nanlaki ang mata ni Renzo. Bodyguard ka lang. Huwag ka makialam dito. Bodyguard ako ni Miss Everine at hindi ko nakakalimutan yun, Sir Renzo. Trabaho kong ipagtanggol siya at siguraduhing ligtas. Kung sasaktan mo siya, mapipilitan akong patulan ka. Umalis ka na lang bago pa mangyari yun. Hindi mo ba siya narinig? Hintayin mo raw sa panaginip mo ang sagot sa hinahanap mo. Saglit na nagtitigan ng dalawa. Tumikhim si Renzo at tiningnan ng masama si Everine. Weirdo ka talaga, Everine. At hindi ka kaya mong pipiliing tagapagmana ni Lola. Mas pipiliin pa siguro niyang ipamana ang kumpanya sa pusa kaysa sayo. Pagkatapos ng huling buwelta, naglakad palabas si Renzo. Malakas ang yabag at puno ng inis. Tahimik naman ang dalaga at muling ipinagpatuloy ang pagkain na parang walang nangyari. Are you okay, Miss Everine? Tanong ni Adam habang pinupunasan ang natapong tubig sa mesa. Yeah, kailangan kong kumain ng marami para sa malakas na pwersang haharapin ko. Hindi ako magpapatalo sa mga multo. Sagot niya, pero ang tinutukoy niyang multo ay ang 3 suspect niya. Umupo si Adam sa tabi niya kaya umangat ang tingin niya rito. Weirdo ka sa paningin ng lahat, pero hindi sa paningin ko. I've always got your back, Miss Everine. May kung anong humaplos sa puso ni Everine sa matiim na titig ni Adam. Parang may mainit na agos na dumaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa mga pisngi niyang biglang namula. Hindi siya sanay sa mga ganoong salita, lalo na't galing sa isang taong halatang laging seryoso at may misteryo. Ang bawat salita nito ay parang may bigat, may sinseridad, at hindi lang basta pambobola. Napakagat siya sa labi, pili tinatago ang kakaibang ngiti na gustong kumawala. Dati-rati hindi siya naaapektuhan sa kahit sinong lalaki. Pero sa isang simpleng tingin ni Adam, parang nabura ang lahat ng takot at pagdududa niya sa paligid. Huwag kayong matawa sa sinabi niya. Umalis kayo rito. Tsupi! Kunwaring singhan niya sa likuran ni Adam para itago ang kilig. Napatingin doon si Adam, kaya't hindi na niya napigilan ang pagngiti sa ilalim ng hoodie niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa at may taong nakasuporta sa likuran niya. Tapat at maprinsipyong tao si Adam at unti-unti nitong nakukuha ang pagtitiwala niya. Isang gabi sa likod ng mansyon, nagsindi ng bonfire si Everine sa hardin ng libingan ng mga namatay na hayop. Nakasuot siya ng itim na cloak na may simbolo ng pentagram sa likod. Nakaluhod siya sa harap ng apoy. May hawak na insenso at isang maliit na mangkok na may dugo. Pero food coloring lang yun. Isa na namang pagpapanggap ng kawirduhan niya ang kanyang ginagawa para makalabas ng bahay ngayong gabi. Alam niyang pinapanood siya ng mga tao sa mansyon at sigurado siyang nanonood din si Renzo mula sa CCTV. Dominus Veritas Seclabum. May pinaparating ang mga masasamang espiritu. Huwag kayong lalapit sa akin ngayong gabi, kundi gagambalain ko ang pagtulog niyo. Sigaw niya na sinadyang iparinig sa mga nanonood sa kanya. Mula sa suot niyang earpiece, narinig niya ang boses ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng lola niya sa Veratech na nagsisilbi niyang backup. Kasalukuyan itong nagtatago sa radar ni Renzo para matulungan siya ng palihim. Ginagawa nila ito para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lola niya at ilan sa mga tapat nitong empleyado sa kumpanya. Ma'am, umalis na mga kasambahay at staff ng mansyon. Pero nanatiling nakatingin sa iyo ang bodyguard mo sa may bintana. Matyaga siyang nagbabantay. Nagpatuloy sa pag-arte si Everine habang mahinang kinakausap ang nasa kabilang linya. May magagawa ka bang paraan?
Kailangan kong bumalik sa lumang bahay ni Lola sa labas ng lungsod. Ngayong araw lang kakaunti nagbabantay ron. May kailangan akong hanapin sa loob niyon. Sabi niya habang gumuguhit ng bilog sa lupa gamit ang chalk. Susubukan ko pong magpadala ng peking mensahe sa kanya para umalis siya. Sige, bilisan mo. Sumayaw si Everine paikot sa apoy at ibinuhos ang kunwaring dugo na nasa mangkok habang sumasambit ng kung ano-anong Latin-sounding words, na kahit siya ay walang ideya kung saan niya napulot. Ginagawa niya yon para mas makatotohanan ang witchcraft na ginagawa niya. Totoo naman ang simpatya niya sa mga namatay na hayop, pero daan na rin yon para dagdagan ng pagiging weirdo niya. Alam din niyang si Renzo ang nagpadala sa death threats na yon para panindigan na nanganganib ang pamilya nila at magawa nito ang gusto sa kumpanya. Ma'am, magmadali ka. Pinapunta ko ang bodyguard mo sa salas para harapin ang kunwaring bisita. Umalis ka na bago pa niya malaman na walang naghihintay sa kanya ron. Imporma sa kabilang linya. Sige, i-freeze mo ang CCTV dito sa backyard at hayaan mong mag-play ang ginagawa kong ritual. Kung nanonood si Renzo ngayon, kawirduhan ko lang ang makikita niya. Noted, ma'am. Kukontrolin ko rin ang CCTV sa daraanan mo. 30 seconds ko lang magagawa yun at kapag lumagpas ako kahit 1 segundo, mahahalata ni si Renzo ang ginagawa kong paghack sa CCTV. Sige, ako bahala. Simulan mo na. Yes, ma'am. Nagmamadaling kumilos si Everine. Tumakbo siya patungo sa secret passage sa likod ng halaman para makalabas. Kinuha niya ang nakahintol na bisikleta sa likod ng pader at ginamit yun paalis. May sikreto naman siyang parking lot hindi kalayuan sa mansyon at naroon ang kotseng ginagamit niya sa kanyang investigasyon tuwing gabi. Success, ma'am. Matutulog na si Sir Renzo at nasa salas pa rin ang bodyguard mo. Napangiti si Everine sa matagumpay niyang pagtakas. Malakas ang pakiramdam niya na matatapos na rin ang ginagawa niyang investigasyon na 3 buwan na niyang ginagawa. 30 minutos ang inilaan ni Everine sa pagmamaneho palabas ng lungsod bago niya narating ang abandoned De Vera Estate. Itinigil niya ang kotse malayo sa bahay bago bumaba. Suot ang itim na hoodie, backpack at hawak ang flashlight na may red filter. Marahan siyang naglakad patungo roon. Madilim ang paligid at bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng tuyong dahon. Bakante na ang bahay na yon mula pa noong namatay ang lola niya. Yun ang lugar na huling pinuntahan nito bago na-aksidente sa kotse. Binabantayan yun ng mga tauhan ng gobyerno at iniisip niyang may iniwan doon ang lola niya na magtuturo sa dahilan ng pagkamatay nito. Siya lang sa pamilya De Vera ang hindi naniniwalang aksidente ang pagkamatay ng lola niya. Nakalusot si Everine sa 3 bantay at ginamit niya ang maliit na crowbar na dala niya para buksan ang lumang side entrance. Kabisado pa niya ang kombinasyon ng code niyon kaya mabilis siyang makapasok sa loob. Nasamyo niya ang amoy ng alikabok, pintura at lumang kahoy. May takip na puting tela ang mga kasangkapan. Maingat siyang naglibot sa loob ng bahay hanggang makarating siya sa basement library. Doon madalas magkulong ang lola niya noon. Gamit ang lumang susi, binuksan niya ang basement at muling nag-ikot sa loob. Hanggang sa mapansin niya ang drawer sa ilalim ng study desk. Hindi nakalak ang drawer, pero halatang hinalungkat ang mga laman niyon. Wala rin dito. Dismayado niyang sabi nang walang makita kahit anong clue. Nagulat si Everine nang may narinig siyang kalabog sa itaas ng basement. Nabitiwan niya ang hawak na flashlight at gumulong yun sa ilalim ng study desk. Nakiramdam muna siya sa paligid bago lumuhod at kinapa ang flashlight sa ilalim. Ano to? Bulong niya nang hindi flashlight ang nahawakan niya. Kinuha niya yon bago muling dinukot ang flashlight sa ilalim. Aha! Masaya niyang bulalas nang makitang USB ang nadukot niya sa ilalim ng study desk. Ito na yun. Sa sobrang tuwa ay hinalikan pa niya ang USB drive na may family crest ng De Vera. Pero napahinto siya nang marinig ulit ang tunog sa itaas ng basement. Hindi siya gumalaw, pero mahina siyang nagsalita sa suot na earpiece. May narinig ako. Real-time check please. I-hack mo ang ka-active camera sa lumang bahay ni Lola. Static lang ang sagot at nawawala ang signal. Maaari naman niyang gawin yon, pero ayaw niyang magtagal sa loob ng bahay. Nanatili siyang mahinahon at inilagay ang USB sa bag niya bago lumabas ng basement. Ngunit isang lalaking may baril ang nakasalubong niya sa hallway. Inangat nito ang baril para paputukan siya, pero isang bulto ang tahimik na nagpatulog dito. Adam? Sambit niya nang makilala ito. Kanina, tahimik na nakasunod si Adam kay Everine simula nang umalis ito sa mansyon. Naghinala siya sa text message na natanggap niya kaya nag-iwan siya ng spy camera sa bintana
kung saan natatanaw ang ginagawang ritual ng dalaga. Doon niya nakita ang pagtakas ni Everine at ang sekreto nitong daan palabas ng mansyon. Nagtataka lang siya kung bakit nito pinasok mag-isa ang lumang bahay at may armadong lalaki na nakasunod dito. Either magpapaliwanag ka ngayon o bubuhatin kita palabas dito. Anong ginagawa mo sa lugar na to, Miss Everine? Hindi to random break-in lang. Sa nasaksihan ko, hindi ko ordinaryong babae. Anong meron sa lugar na to at narito ka oras ng gabi? Seryoso niyang tanong matapos patulugin ang lalaking nakasunod sa dalaga. Hindi ito ang tamang oras at lugar para mag-usap tayo, bodyguard. Umalis na tayo rito. Pinigilan ni Adam sa braso si Everine nang lalagpasan siya nito. Hindi ko alam ang intensyon mo, pero magpaliwanag ka rito. Baka mamaya takasan mo lang ako at magkulong na naman sa kwarto mo. Nasisiraan ka na ba, bodyguard? May mga bantay ang bahay na to. Paano kapag nakita nila tayo? Umalis na tayo at sa ibang lugar tayo mag-usap. Pipilitin pa sana ni Adam si Everine nang biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Kinuha niya yun at tiningnan ng mensahe. Mula yun kay Director Season. Deliver Everine De Vera to Safe House Bravo by sunrise. No questions. Basa niya sa isip. Bumuntong hininga si Adam at sinunod na lang ang utos ng superior niya. Umalis na tayo. Hawak pa rin ni Adam sa braso si Everine nang maingat silang lumabas ng lumang bahay. Dinala niya ito sa kanyang motorsiklo. Sasakay ka o bubuhatin pa kita? Sabi niya rito nang nakatayo lang ito sa gilid niya. Hoy bodyguard, ako ang boss sa ating dalawa. Kung makapag-utos ka riyan, akala mo naman ako ang pinapasweldo mo. May kotse ako, din ako sasakay. Reklamo nito. Malayo rito ang kotse mo. At kung hindi ka pa sasakay, makikita tayo ng mga nagbabantay sa lumang bahay na to. Iiwan kita rito kapag hindi ka pa sumakay. Sinupil ni Adam ang pagngiti nang mabilis itong sumampa sa motorsiklo. Umalis na tayo, bilisan mo. Ipapakuha ko ang kotse ko rito. Hindi ako pwedeng makita ng mga nagbabantay rito. Baka malaman nila na hindi talaga ako weirdo. Tahimik na nagmaneho si Adam hanggang makarating sila sa Safe House Bravo. Bakit dito tayo pumunta? Anong lugar to? Nagtatakang tanong ni Everine. Safe house namin to. Don't worry, ligtas ka rito. Pumasok na tayo. Parang uulan yata ngayong gabi. Baka maabutan tayo rito sa labas. Hindi kumilos sa kinatatayuan si Everine. Matatag at seryoso itong nakatingin sa kanya. Utos pa to ng superior mo, Mr. Villamor. Nanibago si Adam sa pagiging formal ni Everine, pero hindi niya itinanggi ang hinala nito. Yes, at kailangan din natin ng lugar para mag-usap. Sasabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa mo sa lumang bahay na yun, at kung bakit ka lumabas ng gabi. Kailan mo pa to ginagawa, Miss Everine? Labas ka na ron. Hindi mo trabahong alamin ang mga ginagawa ko. Ang trabaho mo ay bantayan ako at panatalihing ligtas. Okay, hindi na ako makikipagtalo. Pwede na ba tayong pumasok sa loob? Kung utos to ng superior mo, hindi ako papasok sa safe house na yan. Wala akong tiwala sa direktor na yon. Hindi ka rin ba nagtitiwala sa akin? Kasama mo ako at handa kitang protektahan. Tanong niya sa mababang tono. Patunayan mo mapagkakatiwalaan ka, Adam. Ibalik mo ako sa mansyon ngayon din. Everine, please. Kahit ngayon lang magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit iniutos ng boss ko na dalhin kita rito. Gabi na at aalamin ko pa kung may masamang nangyayari sa mansyon, kaya hindi niya tayo pinababalik doon. May tiwala ako sa boss ko. Para ko na siyang ama at siya ang mentor ko. Minsan, pinapahamak tayo ng labis na pagtitiwala, Adam. Ganyan ang nangyari sa lola ko. Nagtiwala siya sa kaibigan niya, pero ito rin pala magiging dahilan ng kamatayan niya. Kahit anong gawin mo, hindi ako papasok dyan. Aalis ako kahit lakarin kong pabalik sa mansyon. Natapik ni Adam ang sariling noo nang maglakad si Everine palayo sa kanya. Naalerto naman siya nang makita ang paparating na motorsiklo. Tinutumbok nito ang daan patungo kay Everine. Kaagad siyang tumakbo patungo sa dalaga at niyakap ito. Nang mag-angat ng baril ang sakay ng motor, sinabayan niya ang pagpapaputok ng gunman bago sila gumulong ni Everine sa lupa. Nadaplisan siya sa balikat, pero napuruhan niya ang kalaban at bumangga ang motorsiklo nito sa konkretong pader. Mabilis siyang tumayo at inalalayan si Everine. Manatili ka lang sa likuran ko, Everine. Bili niya rito bago lapitan ang nakahandusay na lalaki. Inalis niya ang helmet nito at agad na nakilala ang lalaki. Isang loyal agent ni Director Season. Damn it! Anong ibig sabihin nito? Ayaw niyang paghinalaan ng superior niya, pero ito ang nakakaalam kung nasaan sila ngayon. Kinokontra niya ang sarili sa isiping may kinalaman ito sa nangyayari sa pamilya ni Everine.
Gusto niyang mapatunayan ang hinala niya. Siniyasat niyang mabuti ang katawan ng walang malay na agent. Naghahanap siya ng maaaring magturo na may kinalaman si Director Season sa nangyari. Adam, may paparating! Bulalas ni Everine. Natanaw ni Adam ang mga kotse at motorsiklong patungo sa direksyon nila. Kasabay ng muling pag-vibrate ng cellphone niya. Isa na namang mensahe ang natanggap mula kay Director Season. Report your location. Umigting ang panga ni Adam bago nagpadala ng report sa boss niya. Safe House Bravo arrived at 2 o'clock, sir. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinalik na niya ang cellphone sa bulsa. Umalis na tayo, Miss Everine. Seryoso niyang sabi sa dalaga bago ito inaya pa sakay sa motor niya. Nagkubli muna siya hindi kalayuan sa safe house para makita kung sino ang mga dumating. Nakita niya ang mga loyal agent ni Director Season na tila nasa isang operasyon sa paghuli ng kriminal. Pinalibutan ng mga ito ang safe house at armadong pumasok sa loob. Tama si Everine. Hindi mapagkakatiwalaan si Director Season. Sabi niya sa isip bago umalis sa lugar. Habang nasa daan, bumuhos ang malakas na ulan. Napilitang tumigil si Adam sa nadaan ng hotel para magpatila ng ulan. Isang silid lang ang kinuha niya para mabantayan pa rin si Everine. Maliit lang ang kwarto, may lumang ilaw sa kisame. Tahimik at tanging ulan sa labas ang ingay sa paligid. Nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa dingding. Nakabukas ang suot niyang black polo uniform at inaasikaso naman ni Everine ang sugat sa balikat niya. Humingi ito ng first aid kit sa receptionist kanina bago sila tumuli sa silid nila. Masakit ba? Tanong nito habang pinupunasan ng antiseptic ang sugat niya. Hindi masyado. Sagot niya. Matigas din kasi ang ulo mo. Sinabi ko nang umalis na tayo pero makulit ka. Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Ayaw kasing maniwala eh. Bulong nito habang nilalagay ang gasa. Bakit ka nagpanggap na weirdo, Miss Everine? Sandali itong tumingin sa kanya bago tinapos ang paglalagay ng gasa. Para magawa ang mga kailangan kong gawin. At ano mga yun? Mapagkakatiwalaan ba kita, Adam? Seryoso nitong tanong. Tila nang hihingi ng assurance na ligtas sa kanya ang mga sasabihin nito. Yeah, I promise you can trust me. Pagbibigay niya ng assurance dahil wala rin siyang planong talikuran to. Sandaling natahimik si Everine matapos marinig ang pangako ni Adam na pwede niya itong pagkatiwalaan. Pinatay niya ang suot na earpiece kahit wala siyang naririnig mula sa kabilang linya. Hinala niya ay tuluyang nawala ang komunikasyon nila ng pinagkakatiwalaang tauhan. May kailangan akong sabihin, Adam. Panimula niya. Mahina pero buo ang loob. Sige, makikinig ako. Huminga siya ng malalim bago umayos ng upo. Hindi ako weirdo o isang witch. Isa akong hacker. Tiningnan niya ang reaksyon ni Adam, pero mataman lang itong nakikinig. May sarili akong system, secured server, backups, at lahat ng yun ay nasa secret room sa silid ko. Wala pa akong pinagsasabihan nito maliban sa'yo. Pinagkatiwala ni Lola sa akin ng master encryption key at administrative access code ng Veratech na hinahanap ni Renzo. May kontrata ang Veratech sa gobyerno, at ang kumpanya ni Lola ang gumagawa ng high-level cybersecurity, defense software at surveillance tools sa bansa. Akong may full control sa system ng kumpanya. Nasa mga kamay ko ang kaligtasan ng mga sensitibong data at classified contracts ng gobyerno. Like kasi ito ni Lola na kailangan kong protektahan dahil delikado kung mapupunta to sa masasamang tao. Ito rin ang hinihinala kong dahilan kaya namatay si Lola at ginagamit ko ang kaalaman ko bilang hacker para mahuli ang salarin. Delikadong ginagawa mo, Everine. Mapapahamak ka kung hindi ka mag-iingat. Alam ko, at mas mabuti na to kaysa wala akong gawin. Hindi nila magagamit ang system ng Veratech kapag wala ako. It's a win-win situation. Ligtas ako kung hindi ko ibibigay ang full control ng kumpanya kahit malaman nilang nasa akin ang kailangan nila. Bumuntong hininga si Adam. Sa tingin ko, matagal mo na tong ginagawa at hindi kita mapipigilan. Ang magagawa ko nilang ay protektahan ka sa banta ng panganib. Ngumiti si Everine, pero kaagad ding napalis ang ngiti niya nang maalala ang dapat sabihin kay Adam. Karapatan din nitong malaman ang tungkol doon. Siya nga pala, may mga files ako nakuha galing sa isa sa mga secure server ng boss mo. Nakita ni Everine ang pagkunot ng noo ni Adam. Hindi ko siya sinasadyang i-hack. Mabilis niyang dagdag. I just wanted to know kung bakit may mga nagmamatsyag sa pamilya namin months before my grandmother died at ang IP address ay isa sa mga linya ng agency mo. Tumayo si Adam, halatang nabigla. Anong ibig mong sabihin? May internal breach sa agency mo, Adam. Didiretsuhin na kita.
Pinaghihinalaan ko si Director Season na isa sa mga utak ng pagkamatay ni Lola. Kahina-hinalang pagbibigyan niya ng mga tauhan para protektahan ng pamilya namin. Pero sa nakikita ko, binabantayan lang nila ang kilos namin sa loob ng mansyon. Isa rin sa mga nakuha kong impormasyon ang convo ni Season sa team mo at sadyang pagputol sa linya mo. Isang trap ang misyon mo kaya nakalaboso ka. 2 rason ang nakikita kong dahilan kaya ginawa niya yon. Ang mapuruhan ka o mag-fail sa misyon para tanggapin ang trabaho bilang bodyguard ko. Marahil gusto ka rin kontrolin ni Director Season para ipapatay ako. Nasaksihan mo naman ang nangyari kanina, di ba? Paliwanag niya. Sumeryoso ang mukha ni Adam. Kung ganun, matagal mo nang alam kung sino ako. Tumigil si Everine at tiningnan niya si Adam diretso sa mga mata. Walang nakaliligtas na impormasyon sa hacker na tulad ko, Adam. May sarili akong bugcam sa loob ng mansyon. At yun ang ginagamit ko para bantayan ng mga kilos niyo mula sa kwarto ko. So, ginagamit mo ang pagiging weirdo para magtanim ng mga bugcam sa loob ng mansyon? Oo. Ilang beses ko na yung ginagawa para mapuno ng bugcam ang buong bahay. May nilagay ka rin ba sa guest room kung saan ako natutulog? Natatandaan ko, nagpalayas ka ng multo roon at nagsaboy ka pa ng asin. Marahil sinamantala mo ang pagpikit ko para ilagay ang bugcam. Tama ba ako? Totoo yun. Dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero iba na ngayon. Buong puso ako magtitiwala sa'yo. Aaminin ko na malaking tulong ang combat skills mo bilang bodyguard ko. Pero ikaw pa lang ang nakakaalam ng mga sikreto ko maliban sa lola ko. Pinapanood mo ba ako habang nagbibihis? Pinamulahan ng mukha si Everine. Hindi may pants ka na paglabas mo ng banyo. Wala akong nakita sa katawan mo. So, pinapanood mo nga ang pagbibihis ko? Hindi nga sabi pero upper body lang naman ang dinadamitan mo paglabas ng guest room. Kinakabahan si Everine nang makita ang walang emosyong mukha ni Adam, pero napanatag siya nang umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang mga kamay niya. It doesn't matter kung pinapanood mo ako magbihis o hindi. You're a genius and you have your own way to know the truth. Pangako, sasamahan kitang lutasin ng problemang to. Ako magiging sandata mo at ikaw naman ang magiging mga mata ko. Magtutulungan tayo hanggang bumalik sa ayos ang lahat. Nangilid ang luha sa mga mata ni Everine. Ngayon lang ulit siya nakarinig ng assurance na tumagos sa puso niya. Ramdam niya ang katapatan sa mga binitawang salita ng lalaki. Salamat, Adam. Nasaksihan ko kung paano mo saluhin ang bala para sa akin. Ikaw lang nakita kong lalaki na halos wala ng malay, duguan, pero pinipilit pa rin tumayo at lumaban. Ikaw ang lalaking tinapalan ko ng napkin sa madilim na eskinita. Naaalala mo ba? Malapit lang yun sa lumang bahay ni Lola na pinasok ko kanina. Eksakto naman napadaan ako sa lumang warehouse pa uwi sa mansyon at nakita kita. Nagulat si Adam. Hanggang sa marahan itong umiti. So, that was you. The girl with her amazing bandage. Effective naman, di ba? Natatawa niyang sabi. Yeah, and I'll never forget that. You saved me and never hesitated to help me. Mas lumawak ang ngiti ni Adam na nagpalabas ng dimple sa magkabila nitong pisngi. Mas lumakas ang apil nito nang tila magningning din ang mga mata habang nakangiti. May kung anong sumikdo sa sikmuran ni Everine kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Alam niyang delikado siya ngayon, hindi sa mga kalaban, kundi sa umuusbong na damdamin para sa bodyguard niya. Unang kita pa lang niya sa binata ay talagang humanga na siya sa angking karisma nito. Kinabukasan, malakas pa rin ang ulan kaya nag-extend sina Everine at Adam ng isa pang araw sa hotel. Ginamit na lang nila ang puting roba roon habang pinapatuyo ang mga damit nila. Naging komportable sila sa isa't isa, nawala ang formality at nagagawa na nilang magbiruan. Sandaling nawala sa isip nila ang kasalukuyang panganib na nagbabanta sa mga buhay nila. Pinatay ni Adam ang phone nito para hindi matrace ni Season ang kinaroroonan nila. Pansamantala ring pinutol ni Everine ang komunikasyon kay Bosyang na pinagkakatiwala ang tauhan, matapos niya itong pakiusapan na kunin ang kotse niya. Sa ganoong paraan, matatahimik sila kahit sandali. Nasaan pala mga magulang mo, Adam? Tanong ni Everine habang magkatabi nilang pinagmamasdan ang malakas na ulan sa labas. Nasa province sila. Isang nurse ang mami ko at may maliit siyang clinic doon. College professor naman ang daddy ko. May mga kapatid ka ba? Only child ako. Pareho pala tayo. Pero ang kaibahan natin, patay na mga magulang ko. Si Lola Celia ang nagpalaki sa akin, pero nawala na rin siya. Ang mga pinsan ko naman, malayo ang loob sa akin dahil widow raw ako. Mahilig kasi ako mag-alay ng dasal sa mga namatay simula ng bata pa ako.
Kahit nga kulisap sa garden, pinagdadasal ko. Kaya ayun, mag-isa na lang ako ngayon kahit kasama ko sa mansyon ng dalawa kong pinsan. Did you forget about me? I'm still here. Hindi kita iiwan. Tumawa si Everine. Mabuti sinabi mo yan. Nawala sa isip ko na kasama kita ngayon, Mr. Bodyguard. Biro niya rito. Tipid nang umiti si Adam. Pero biglang naging seryoso ang atmosphere nilang dalawa. Walang nagsasalita pero ramdam ang tensyon sa kinakaharap nilang problema. Gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Hustisya lang para kay Lola ang kailangan ko at mapapanatag na ako. We're on the same side, Everine. Sa galing at talino mo, malulutas natin agad doon ng magkasama. Ngumiti si Everine. Malaking tulong para sa kanya ang presensya ni Adam. Hindi na siya kikilos mag-isa. This time, they weren't just targets. They were a team who will expose their enemies. Gabi na ng tuluyang huminto ang malakas na ulan. Nagpasya pa rin sina Adam at Everine na bumalik sa De Vera Mansion kahit as oras na ng gabi. Sabik na si Everine malaman ang nilalaman ng USB na nakuha niya. Sinubukan niyang i-decrypt yun gamit ang tablet na dala niya. Pero hindi niya mabuksan ang file. Masyado yung komplikado at kailangan niya ang full system sa secret room para maka-access ng buo. Habang nagmamaneho naman si Adam, napansin niya sa side mirror ang mga sasakyang sumusunod sa kanila. Shit, nasundan na rin tayo ng mga kalaban. Tighten your grip, Everine. Sigaw niya. Kinabig ni Adam ang motor patungo sa madulas na kanto. Ramdam niya ang pagdikit ng katawan ni Everine sa likod niya. Malamig ang simoy ng hangin pero mainit ang pagdikit nito. Mag-iingat ka, Adam. Baka madulas tayo. Sagot nito sa nanginginig na boses. Marahil halo-halo na ang nararamdaman nito. Lamig ng gabi, adrenaline at bahagyang takot. Don't worry, mas matibay ako kaysa sa iniisip mo. Malulusutan natin to. Hindi nila inaasahan ng paulanan sila ng bala ng mga humahabol sa kanila. Sumabog ang salamin ng tindahan sa tabi nila. Napasigaw si Everine pero agad hinawakan ni Adam ang kamay nitong nakapulupot sa bewang niya habang hawak pa rin ang manibela. I'm here, Everine. Huwag kang matakot. Humawak ka ng mabuti. Dumiretso sila sa isang abandonadong parking building. Saka lang siya bumaba at hinila si Everine sa gilid ng concrete wall. Dito ka lang. Don't move unless I say so, okay? Hinawakan ni Everine ang braso niya. Adam, team tayong dalawa. Hindi kita pababayaan mag-isa sa laban na to. May dala akong gadget, pang-jam ng signal. Bibigyan kita ng invisible window gamit ang mga yon. Nagkatitigan sila. Kapwa habol ang paghinga. Pero makikita sa mga mata nila ang determinasyon at tiwala sa isa't isa. I don't wanna lose you too, kaya tutulong ako. Dugtong pa ni Everine. Natigilan si Adam. Hindi ito ang oras para sa drama. Pero kung may isang bagay na mas delikado pa sa mga bala, yun ay ang mabilis na pagtibok ng puso niya sa gitna ng panganib. Bago pa makapagsalita si Everine ulit, hinawakan ni Adam ang mukha ng dalaga. Sige, tatapusin natin to ng magkasama. Ngumiti si Adam at marahang hinalikan sa noo si Everine. Nakita niya ang bahagyang gulit sa mga mata nito. Pero kalaunan ay ngumiti na rin bago kinuha ang mga kailangan na gadget sa sukbit na bag. Ready? Tanong ni Adam. Yes, I'm ready. Ilang sandali lang ay dumating na ang kalaban. Magkasabay silang tumayo. Si Adam sa harapan habang si Everine ay sa likuran. Hawak ang signal jammer. Adam sa kanan! Sigaw ni Everine, kasabay ng pagtagos ng isang bala sa concrete wall sa likuran nila. Agad umikot si Adam, nag-slide siya pababa at pinaputukan ang paparating na kalaban. Tinamaan ito sa hita sabay bagsak sa malubak at lumang semento. Nasundan pa yon ng mga aninong palapit sa kanila. Everine, stay low! Utos niya habang humihingal at nangingintab ang pawis sa noo niya. Sumunod si Everine pero dumukot ito ng maliit na gadget sa loob ng jacket at pinindot. Isang pulse wave ang kumalat na saglit na nagpabulag sa sensors ng mga kalaban. Sinamantala yun ni Adam at pinuntirya ang mga sniper sa ibabaw ng sasakyan. Pagkatapos ng matagumpay na pag-atake, humahanga siyang tumingin kay Everine. You just jammed their targeting systems, Everine. Proud na ngumiti si Everine. You're not the only one with tricks, Mr. Bodyguard. Napailing si Adam, pero hindi sinupil ang ngiti sa labi. Let's end this. Alright, let's do this. Mabilis silang gumalaw ulit. Nanatili si Adam sa harapan para sa defensive shots. Si Everine naman ay nasa likuran pa rin, nagbibigay ng intel. Direksyon ng kalaban at timing kung kailan mapapaputok si Adam. Nakikita ni Adam kung paano gumalaw si Everine. Hindi ito sanay sa baril pero alerto, mabilis at matalino sa paggamit ng teknolohiya.
Tablet lang ang hawak nito pero malaking tulong para magapi nila ang mga kalaban. Isang kalaban ang nagawang magpaputok sa direksyon nila at tumama yun sa gilid ng dalaga. Everine! Sigaw ni Adam. Hinila niya ito pababa sa isang concrete post at sobrang bilis na padapa ito sa dibdib niya. Saglit silang natigilan. Bumilis ang tibok ng puso ni Adam. Hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil ramdam niya ang init ng katawan ni Everine, kahit basang-basa ang damit nito. Dumudugo ang sugat mo sa balikat, Adam. Bulong ni Everine. Okay lang ako. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Sandali silang natigilan at nagkatitigan. Tila nagdugtong ang kanilang isip at puso sa sandaling yon. Napakalapit nila sa isa't isa na parang wala silang nakikita maliban sa kanilang dalawa. Adam, mahinang bulong ni Everine. Dalawa lang ang kalaban natin. Nasa southwest corner. Dugtong nito. Nagkahiwalay sila agad at bumalik sa laban. Pero hindi na maalis sa isip ni Adam ang sandaling yon. Sa likod ng mga putok, usok at sa ilalim ng madilim na kapaligiran, may namumuong damdamin na hindi niya pwedeng takasan. Nagawang tibagin ni Everine ang pader sa pagkatao niya at tuluyan na itong nakarating sa puso niya. Sa kabila ng labis na pagod sa laban, nagawa pa ring magmaneho ng ligtas ni Adam pabalik ng De Vera Mansion. Tahimik sa buong bahay kaya't matiwasay silang nakapasok sa silid ni Everine. Ipinakita naman ng dalaga ang secret room sa kanya. Sa lahat ng kwarto, ito ang huli kong iisiping may ganito. Bulong niya habang pinagmamasdan ang setup ng mga computer sa secret room. Nakaupo naman si Everine sa harapan ng computer habang nakatayo siya sa likuran nito. Namangha siya kung gaano kabilis gumalaw ang mga daliri nito sa keyboard. Hindi niya masundan ng mga codes na lumalabas sa monitor kaya't hinintay na lang niyang matapos ang dalaga. Yes! Sigaw ni Everine nang ma-decrypt nito ang USB. Doon lumitaw ang video ng pag-uusap ni Renzo, Secretary Alonte at Director Season. Mataman nilang pinanood ang video na hinala nila ikuha sa pribadong silid. Nakikita ang karangyaan niyon na may mamahaling ilaw, leather chairs at mamahaling alak na nakahain sa mesa ng tatlo. Mukhang nakaset up ang kamera sa silid nang hindi malalaman ng mga ito. Tapos na ang isang problema. Sa wakas wala ng matandang De Vera. Lahat ng hawak niyang shares ay unti-unting nalilipat sa akin bilang tagapagmana. Isusunod ko na rin ang mga loyal niyang empleyado sa Veratech. Mayabang at confident na sabi ni Renzo. Mabuti kung ganun. Kapag nakuha mo ang full control sa Veratech, madali na tayong makakapasok sa mga sensitibong proyekto ng gobyerno. Cybersecurity, defense systems at intelligence networks. Mahahawakan na natin ang lahat ng yun. Saad naman ni Sec Alonte. Kapag tayo na ang humahawak ng mga impormasyong yun, babagsak ang kasalukuyang pamahalaan at tayo ang papalit. Makokontrol natin ang gobyerno at tuluyang babaguhin ang sistema ng bansa. Mas mapapalago ko ang mga tauhang tapat sa akin at gagamitin ko sila sa adhikain natin pagbabago. Masayang sang-ayon ni Director Season. Mr. De Vera, sigurado ka bang hindi papalag ang kapatid at pinsan mo sa pamamahala ng Veratech? Tanong ni Secretary Alonte. Walang pakialam si Riza sa kumpanya. Basta may lalaking nagpapainit sa gabi niya, ayos na siya. Huwag na rin kayo mag-alala sa birdo kong pinsan na si Everine. May sira yun sa pag-iisip at hindi magiging sagabal sa mga plano natin. Wala rin akong planong ipagamot ang weird na yun. Baka maging problema ko pa siya kapag bumalik sa katinuan. Hahayaan ko lang siyang mabuhay para gamitin escape plan kung sakaling magkaproblema tayo. Matalino ka tulad ng lola mo. Sayang nga lang ang katalinuhan ni Doña De Vera dahil tumanggi siyang ibahagi sa atin ang technology niya. Mahirap kasing kaaway ang may konsensyang mayaman. Kaya ang ending nila ay sa hukay. Sabi ni Director Season sabay nagtawanan ang tatlo habang itinataas ang mga baso. To the new regime and to a world run by us. Nakangising sabi ni Renzo. Cheers! Magkasabay na sabi ni Secretary Alonte at Director Season. Natahimik sina Adam at Everine pagkatapos ng video. Pareho silang nagulat sa napanood. Isa sa mga loyal na tauhan ni Lolang nag-secure ng videong to bago siya na-hit and run. Marahil isa rin siya sa naghahangad ng hustisya para kay Lola, pero hindi niya nagawa. Salamat sa kanya dahil matibay ang ebidensyang to laban sa tatlong yun. At ako ang tatapos na nasimulan niya. Mahinang sabi ni Everine na halatang nagtitimpi ng galit. Magpahinga ka na, Everine. Bukas na natin asikasuhin ang tungkol dyan. No, tatapusin ko to ngayon at sisiguraduhin ko makukulong sila bago matapos ang araw bukas. Matigas nitong sabi bago muling itinuon ng atensyon sa computer.
Hindi na naman masundan ni Adam ang ginagawa ni Everine, pero sigurado siyang matutuldukan na ngayon ang problema nila. Kinabukasan, kahit walang sapat na tulog, maagang nagpunta sina Adam at Everine sa NBI. Hindi na nagtanong si Adam sapagkat alam niyang sa NBI nito ipinadala ang mga nakalap na ebidensya at gusto nitong makita ang paghuli sa dalawang mataas na personalidad sa bansa. Isang high-level government facility ang pinuntahan nila. May presensya ng media sa labas ng gusali. Sa isang silid ay magkasamang nakaposa sina Director Season at Secretary Alonte. Tila bulang naglaho ang paghanga ni Adam sa dati niyang mentor. Iba na ang nakikita niya ngayon dito. Puro kasinungalingan at pagkauhaw sa kapangyarihan. Lumapit ang matanda sa binata nang mapansin siya. Akala mo mananalo ka na. You're just a pawn, Adam. Maybe you're right, Director. I'm your pawn before. But at least I chose the right side. Sagot niya nang hindi natitinag sa masama nitong tingin. Napatingin naman si Adam kay Everine na nakatayo sa tabi niya. Tahimik ito pero matatag at buo ang loob. Hindi na ito ang babaeng palaging nakahoodie at nagtatago. Kasama niya ngayon ang isang babae na ipinaglaban ng hustisya para sa sariling pamilya. Naglakad si Sec Alonte palapit sa salamin. Wala kayong ebidensya laban sa amin. This is political harassment. Ngumiti si Everine. Matalas ang mga mata at may mataas na kumpiyansa. Oh, you mean the hard drives containing years of offshore transactions and also assassination orders signed under your alias? Don't worry, Secretary. Lahat yun ay naka-back up. Ilang minuto na lang, pagkakaguluhan na yun ng media. Nauna lang ang NBI makaalam sa baho nyo dahil baka makatakas pa kayo. Lihim na napangiti at humanga si Adam. Hindi lang isang hacker ang kasama niya, kundi strategist din. Matagal na nitong binuo ang pagpapabagsak sa mga to. Matapos masigurong makukulong sina Director Season at Secretary Alonte, lumabas na sila ng pasilidad, magkahawak kamay at may ngiting tagumpay. Isa na lang ang tahimik kong ipapadakip sa NBI, si Renzo. Hindi ko hahayaang pagkaguluhan ng media ang pagkakasangkot ng isang De Vera sa dalawang yun. Iingatan ko pa rin ang reputasyon ni Lola. Ngumiti si Adam at ipinakita ang suporta kay Everine. I got your back, Miss Hacker. Kumindat siya kay Everine na nagpangiti sa dalaga. Kinagabihan sa library ng De Vera Mansion, tahimik ang paligid, pero mabigat ang tensyon. Nasa loob ng silid-aklatan sina Adam at Everine, habang hinihintay ang pagdating ni Renzo. Sa mesa, nakasaksak ang isang USB sa laptop, at nakapos ang video ng confession meeting ni Renzo, Director Season, at ang korap na sekretary. Sure ka bang darating siya? Ayon sa source ko, out of town si Renzo. Tanong ni Adam, hawak ang baril na nakatago sa loob ng jacket. Tumango si Everine. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong dokumento sa garden habang naguhukay. Pero hindi ko alam kung ano yon. Marahil iniisip niyang naroon ang hinahanap niya. Gagapangin pabalik dito kahit gabi na. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Renzo kasama ang dalawang bodyguards. Nakangisi ito pero agad sumeryoso nang mapansin ang laptop sa mesa. Ano yan, weird cousin? At bakit marunong kang gumamit niyan? Tanong ni Renzo na may halong kaba sa boses. Pinindot ni Everine ng play. Tumunog ang audio ng video na nagpaputla kay Renzo. Pero mas namutla ito nang tumayo ang dalaga at inalis ang nakatakip na hoodie sa ulo. Surprise! Malamig niyang sabi. I'm not just the weird cousin you have, Renzo. I am the rightful heiress. I have the full control over Veratech. Lahat ng emergency protocols, board signatures, firewall access, lahat-lahat yan nasa akin. Pinalabas ko na kapag transfer ka ng shares sa pangalan mo. But unfortunately, it's just part of my game para mahuli ka at ang totoo mong motibo sa kumpanya. You killed Lola Celia, and I will put you behind bars for the rest of your life. Nanggagalaiti si Renzo. You tricked me. Pero hindi ko hahayaan na matapos dito ang lahat. Patayin sila! Utos nitong sigaw sa mga bodyguard. Sumugod ang dalawang bodyguards ni Renzo. Inalayo ni Adam si Everine at sabay sinalubong ang mga kalaban. Sunod-sunod ang suntok at iwas ni Adam na may swabing galaw. Binunot niya ang baril at tinira ang binti ng isa para mapilayan. Ang pangalawa ay sinuntok din niya sa sikmura bago in-knock out sa isang hook. Dumampot naman ng baril si Renzo at itinuto kay Everine. Pero mabilis si Adam. Na-disarm niya agad ang baril at nahulog yun sa sahig. Game over, pinsan, sabi ni Everine.
Nang tumingin si Renzo sa paligid at makitang talo na, unti-unti itong nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Kasunod na yon ang pagbukas ng pinto sa gilid ng silid-aklatan. Pumasok ang elite unit ng National Bureau of Intelligence, armado at may body armor. Renzo de Vera, wika ng team leader habang binubuksan ng arrest warrant. You're under arrest for conspiracy to commit murder, corporate espionage, and attempted government infiltration. Lumapit ang dalawang agents at pinasasan si Renzo. Napatingin ito kay Everine, nanlilisik ang mga mata. You think you won? This isn't over, Everine. Ngumiti ng kalmado si Everine. Actually, it is. Everything is over and I serve justice to Lola's death. Dinala palabas ng mga NBI agents si Renzo. Nagkatitigan naman sina Adam at Everine. Sa gitna ng pagkakabunyag at tensyon, may halong init ang mga tinginan nila. Ang pagkakakilalang nagsimula sa misyon, ngayon ay nauwi sa tiwala at unti-unting nabubuo ang pagmamahal sa mga puso nila. Lumapit si Adam kay Everine at niyakap ang dalaga. Marahan niya itong dinampian ng halik sa noo. It's over, mahina niyang sabi. Tila pinapawi ang lahat ng takot at pagod na nararamdaman ng dalaga. Napapikit si Everine sa ginawang yun ni Adam. Iba ang init ng halik nito. Hindi lamang basta pag-aalaga, kundi isang pangakong hindi siya pababayaan. Wala nang hahabol sa'yo. Wala nang magtatangka sa buhay mo. Safe ka na, Everine. Dagdag pa nito habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Kumapit si Everine sa uniforme ni Adam. Pinipilit pigilan ang ngiting sumisilip sa mga labi niya. Ang sweet mo pala kapag tapos na ang misyon. Napangisi si Adam saka may ibinulong sa tenga ni Everine. Mas sweet ako kapag asawa na kita, Miss Hacker. Namula si Everine at mabilis na tinakpan ang mukha ng palad. Hindi ka marunong magpatawa, Agent Villamore. Ngunit sa likod ng kanyang hiya, hindi niya maitatago ang mabilis na tibok ng puso niya. Sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan, isa lang ang malinaw sa kanya. Sa wakas, may taong handang lumaban at magmahal para sa kanya. Isang buwan matapos mahuli ang mga kalaban, maaari nang bumalik sa dating trabaho si Adam. Pero mas pinili nitong manatili sa tabi ni Everine. Nag-take over na si Everine bilang new chairwoman ng Veratech Industries. Katuwang si Riza na hindi nawawala ang dugo ng isang techie kahit mahilig sa lalaki. At syempre, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Bosham. Hindi naman sinayang ni Adam ang pagkakataon na iparamdam kay Everine ang nabuong pagmamahal sa puso niya habang nasa misyon sila. Isang gabi sa rooftop ng De Vera Mansion, naghanda ng dinner si Adam para sa kanilang dalawa ni Everine. Malamig ang simoy ng hangin doon, may mga string lights at tahimik na jazz music sa background. Nakasuot ito ng simpleng dress, pero sa mata niya, para itong anghel na bumaba sa lupa. Ganado itong kumain ng mga niluto niya, at pagkatapos ng hapunan, magkatabi nilang pinagmasdan ang mga bituin. Naalala mo ba nung una tayong magkita? Tanong ni Adam rito para basagin ang katahimikan nila. Kunot ang noo na lumingon si Everine sa kanya. Oo, naubusan ako ng stock ng napkin ng araw na yon dahil tinapal ko sa mga sugat mo. Kung bakit naman kasi yun ang nakalagay sa bag ko at hindi bandage. Sa pagmamadali ko siguro kaya ibang nadampot ko sa cabinet. Napatawa naman siya. Ang totoo, hindi ko rin makalimutan na iniligtas ako ng napkin mo. At simula nun, nakita kong gaano ka ka-unique. Ka-weirdo, you mean? Hindi, unique ka talaga. Kahit binabalutan ka ng hoodie, palaban ka sa totoo lang. You're weird, but the kind of weird that I want for the rest of my life. Natigilan si Everine at tumingin sa kanya ng seryoso. Kinabahan naman si Adam pero lakas loob na nagsalita. I've been trained to fight, protect, survive. Pero sa'yo ko lang natutunan kung paano magmahal ng higit pa sa buhay ko. Hindi dahil kailangan kitang bantayan, kundi dahil ikaw yung pinili kong alagaan habang buhay. Lumuhod siya sa harap ni Everine na hindi pa rin nakitaan ng ekspresyon. Binuksan niya ang box na nakatago sa long sleeves niya. Nagniningning ang singsing sa kislap ng string lights. Everine de Vera, will you be my girlfriend? Kinakabahang naghintay ng sagot si Adam. Namumuo na ang pawis sa noo niya kahit malamig ang hangin sa rooftop. Bahagya na rin nanginginig ang kamay niyang may hawak na singsing. Pero gumaan na pakiramdam niya nang umiti si Everine. Parang sinag ng araw ang ngiti nito pagkatapos ng matinding bagyo. Adam Villamore,
Malambing nitong tugon habang dahan-dahang nilalapit ang palad sa nanginginig niyang kamay. Matagal mo nang hawak ang puso ko, kahit hindi mo pa alam. Ngumiti si Adam at humigpit ang hawak niya sa kamay ni Everine. Sa kabila ng gulo at panganib, masaya akong maramdaman na ikaw ang taong nagpapatibok ng puso ko. Ikaw ang naging tahanan ko sa gitna ng takot, gulo at kawalan ng pag-asa. Salamat, Adam, my one and only bodyguard. And yes, I'm willing to be your girlfriend. Nangilid ang luha sa mga mata ni Adam bago isinuot ang singsing sa daliri ni Everine. I swear, Everine, I'll spend every single day proving that you made the right choice. Thank you and I love you too. Kinabig ni Adam si Everine at siniil ng halik sa labi. Saksi ang buwan at mga bituin sa tahimik ngunit buong pusong halik na pinagsaluhan nila. Wala nang ibang kailangang sabihin dahil sapat na ang tibok ng mga puso nilang sabay na lumalaban at nagmamahal. Hindi nagmadali sina Adam at Everine para magpakasal. Pero makalipas ang 2 taon bilang magkasintahan, nagdesisyon na rin silang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Isang intimate garden wedding ang napili nila. Puno ng bulaklak at maliwanag ang paligid. Naroon ang mga magulang ni Adam, mga loyal friends at allies nila. Si Adam ay naka-classic black suit. Si Everine naman ay suot ang isang eleganteng off-white gown. May maliit na embroidered hoodie sa likod ng veil niya, tribute sa uniqueness niya bilang weird hoodie girl. Habang dahan-dahang lumalakad si Everine kasabay ng malambing na tugtog ng piano, tila ba huminto ang oras para kay Adam. Hindi niya narinig ang bulungan ng mga bisita. Kahit ihip ng hangin ay hindi niya maramdaman. Tanging si Everine lamang ang nasa paningin niya. Nasa ilalim ito ng manipis na belo. Pero sa likod niyon ay tanaw na tanaw niya ang mga matang palaging may lihim. Ang ngiting minsang nagbibigay ng misteryo, pero ngayon ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. You look breathtaking, love. Mahina ngunit malambing na sambit ni Adam. Thank you, love. My safe place. You look handsome as always. May ngiting sagot ni Everine. Habang sinisimulan ng pari ang seremonya, alam nilang dalawa, ito ang bagong misyon nila. Isang buhay na hindi na kailangang itago, kundi ipaglaban ng magkasama para sa bubuuin nilang pamilya. Mabilis lumipas ang mga araw at kasalukuyang magsisilang si Everine ng panganay nila ni Adam. Mabilis ang takbo ng mga gulong ng stretcher habang itinataas si Everine papuntang delivery room. Pawis na pawis siya, ngunit hindi sa sakit lang, kundi sa kaba ng isa pang bagay na nasa isip niya. Ma'am, malapit na po, sigaw ng nurse habang sinasamahan siya sa loob ng delivery room. Kasunod nila si Adam na hingal at pawis din habang hawak-hawak ang bag ng mga gamit nila ng baby. Ngunit kahit halos sumigaw na siya sa sakit, hindi pa rin niya mabitiwan ang hawak-hawak niyang tablet. Everine, for God's sake, mag-concentrate ka muna sa baby natin. Halos hiyaw na ni Adam habang hinahawakan ng kamay niya. Ito ang kinakabahan sa ginagawa niya. Wait lang, malapit ko na makrak yung firewall ng isang suspicious network na gustong pumasok sa system ng Veratech. Kinakalaban ko pa ang hacker ng system na yon. Nasa USB ang master key. Kunin mo. USB? Nasaan? Gulat at inis na tanong ni Adam. Sa hairpin ko. Aray! Ayan na naman! Halos pasigaw niya sabi ng muling sumakit ang tiyan niya. Hindi ba pwedeng after mo mga anak gawin yan? Halos hindi makapaniwala si Adam habang tinatanggal ang hairpin sa buhok ng asawa bago ibigay dito. Ma'am, itulak niyo na lang po muna please. Pakiusap ng doktor. Sumigaw si Everine sa sakit, pero walang bitiwang kamay sa tablet. I'm multitasking. Kung mga nakako at may cyber attack, sino magpoprotekta sa Veratech? Kailangan kong protektahan ang system ko. Promise, ako na bahala sa company mo. Kaya please, anak muna natin, love. Sabi ni Adam. No, ako lang ang makakagawa nito. Sabi niya habang mabilis na nagpipipindot sa tablet kasunod ng pagsigaw. Isang malakas na iyak ng sanggol na bumasag sa tensyon sa loob ng delivery room. Hawak na ng nurse ang munting sanggol. Maputi, may makapal na buhok at namumula sa kakaiyak. Congratulations, it's a girl. Saad ng nurse. Biglang napaluhod si Adam sa sobrang emosyon. Lumapit siya kay Everine at hinalikan ang pawis nitong noo. You did a great job, love. You and our princess are safe. Na-counterfeit mo na ba yung kalaban mong hacker? Ngumiti si Everine kahit hingal na hingal. Mission accomplished, both of them. Ngumiti si Adam.
Hindi na yata mawawala ang pagka-weirdo sa asawa niya. Gayunpaman, hindi pa rin matatawaran ang pagmamahal niya dito. Kahit ano pang kawirdohan ang gawin nito. Dahil kasama yon sa minahal niya rito. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.